Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Resibo kay Clarice Hontiveros na may birthday ni Senator Ricep kinwestiyon. Kinwestiyon ni Senator Judge Ricep Hontiveros ang isang acknowledgement receipt na nakapangalan kay Clarice Hontiveros at may petsang February 24, na siya ring petsa ng kanyang kaarawan. Tulad ng kanyang mga naunang sagot, sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na nang-i-verify niya ang naturang dokumento kay dating OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica, ipinaalam umano sa kanya na sensitibo at confidential ang naturang impormasyon. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Hontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Hontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential plan. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Hontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Hontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po yung, kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap nyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel Lachica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel Lachica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Samantala, Sandigan Bayan, pinayagan si Senator Estrada na magpa-X-ray ng tuhod. Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada na pansamantalang lumabas sa New Quezon City Jail bukas para magpa-X-ray ng kanyang mga tuhod sa isang pribadong ospital. Sa resolusyong inilabas nitong Lunes, sinabi ng korte na maaaring umalis si Estrada sa kulungan bandang alas 11 ng umaga, upang sumailalim sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center sa ganap na alauna ng hapon. Inaasahang nakabalik ang senador sa detention facility pagsapit ng alas 3 ng hapon. Matapos ang kanyang appointment, kailangan ding samahan si Estrada ng mga angkop na security escort, habang nasa labas ng kulungan. Nakasaad din sa resolusyon na sasagutin mismo ng senador ang lahat ng gastusin para sa ospital, medical fees, transportasyon at iba pang kaugnay na bayarin. Nauna nang kinumpirma ng kanyang legal counsel sa Sandigan Bayan 2nd Division na may osteoarthritis sa magkabilang tuhod si Estrada. Kasalukuyang nakadeten si Estrada kaugnay ng mga kasong plunder at graft na may kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.